Isa sa mga paraan para makahanap ng employer dito sa Canada ay ito. Itong mga dapat nating gawin. Ayan, malamig ang simoy ng hangin. Malamig na po ang simoy ng hangin. Napakalamig na sa labas. Kaya nandito na naman tayo sa lungga ni Daddy Lou Vlog. Sa lungga talaga. Pero bago yan guys, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi sa lahat nating mga kababayan. At doon na rin sa mga nag-aabang dito sa mga trabaho. Tapusin nyo yung video na to kasi napakaganda ng topic natin sa araw na ito. At syempre po, magpapasko na, advance po, Merry Christmas sa inyong lahat, sa mga may kaarawan, Happy Birthday, at malapit na ang Pasko at magkakasama-sama na naman yung mga nasa malayo nating OFW. Kahit sa pamamagitan lamang ng social media, magkasama-sama at makita natin nagkakasalo-salo sa hapag ng kainan, di ba napakaligaya. At eto syempre, para mapatuloy natin, nabubulol na naman ako, mapagpatuloy natin ating pangarap, syempre nandito tayo. At ang ating topic po sa araw na ito po yung paano ba ang pag-a-apply. Paulit-ulit yung paano pag-a-apply na ito para sa mga hindi nakakaalam. At paano po tayo mag-job hunt at makakahanap ng employer dito sa Canada. At yung pangatlo po natin, paano ba mag-DIY kung tayo po ay nakakita na ng job offer, nakapag-hunt na tayo. At syempre, nandito pa rin po yung bonus natin kung saan po tayo makakakuha ng mga employer. Okay, babahagi ko sa inyo yung mga naging experience ko rin kung paano. At sa katunayan, ako po ngayon nag-a-apply ako ng trabaho, nagsisimula na ako mag-apply. Tingnan natin lahat ng klase ng trabaho kung ano yung mga applyan. Kasi marami naman po mga offer sa atin. Meron po sa mining, tumunog yung nilalaban ko. Tumunog yung washing machine. Meron naman sa mining, may mga offer po tayo kaya lang malayo sa lugar natin. So minsan po consider natin yung kung saan tayo maluwag, kung saan maganda yung ating maginhawa. Kasi imagine mo, kung doon po tayo sa malayong lugar at gigising ka palagi na napakaaga tapos tatakbo ka pa ng 1 oras, 2 oras at pag kinuwenta mo po yun sa loob ng 1 taon, parang ang laki na ng inigsi ng buhay mo. Diba? So dito lang tayo sa malapit, relax lang tayo kahit siguro doon mo nga malalaman kung paano mo gagawin sa buhay mo yung pamumuhay na gagawin mo. Kung halimbawa dito ka sa katabi lang ng lugar mo, so maliit ang sahod, pero siguro dun papasok yung kung paano kapag magtitipid at paano mo magugustuhan yung pagganong pamumuhay. Nasa diskarte yan Or gusto mo ng malaking kita, sa malayo tayo sa pamilya. So mahirap po, di ba? Mag-i-start ka na naman, ika nga, halimbawa, free naman yung mga yung mga relocation. Kaya lang, ang hirap po mag-start muli. Halimbawa, nandito na tayo sa province na to, nakapag-establish na tayo, nandito yung bahay nyo, andyan lang yung eskwelahan ng anak nyo, at halos gamay mo na rito tapos lilipat ka na naman sa malayo, like sa Vancouver, may offer din po tayo dyan. Ang hirap mag-start ng panibago, ang hirap po. So yun lang sa aking opinion lang yan. Pero syempre, bago tayo magpakalayo-layo, kung bago ka sa channel na to, click mo na yung subscriber button na yan, at saka yung subscriber at saka yung notification bell. At huwag mo kalimutang i-share ang video na to para na sa gano'n sa iba nating kababayan, kung hindi mo pa oras talaga. Kung hindi mo pa oras sa swerte, baka ibang kababayan natin, mabigyan mo ng swerte at ikaw magbigyan ng swerte sa kanila. Alam niyo naman po yung blessings, binabalik natin para sa pangarap ng ating mga Junakes, mga pamilya natin. At huwag niyo kalimutan yung namin, daily vlog namin, yung mga bata. May kasunod na naman yan. Makikita nyo, lumalaki na, puno na yung lamesa natin, maliit lang yung bahay natin, pero magtitisin natin yan, magkakasya yan. Pagkakasyahin natin kung ano yung ating mga kinakain, pagkakasyahin po natin yan. Lagi po kasya, huwag po tayo magsasabi ng hindi kasya. Yan po ay laging kasya at nasa sistema lang yan, di ba? Kung halimbawa, isang chicken lang ang ulam natin, pagkasyahin natin yan, bumili lang tayo ng 1 boteng toyo. Okay guys, mahaba na naman tayo, tumutunog guys, tumutunog Bago ko malimutan na yun nga pala, nagpapa-shoutout sa atin yung mga nasa ibang bansa, nasa Japan. Dito na naman po, hindi ko na naman po kayo mababanggit yung mga pangalan. Banggitin ko na lang po yung mga lugar sa Taiwan, sa Japan, sa Korea at sa Saudi Arabia natin, at saka dito sa layo, sa New Zealand, tapos ito pang sa may iba pang parts nalimutan ko na po. Pero basta shoutout sa inyo lahat, sa lahat na nanonood kay Daddy Lou Vlog, shoutout sa inyo lahat. Mabuhay kayo at mabuhay sa ating pangarap. At syempre, yung pagboto po natin, huwag po tayong magkabukod-bukod kung sino man po pinaniniwalaan nyo magiging presidente.
Kaya nasa sa inyo yan, pero magiging wise po tayo sa pagboto, ano. Pero sa kagaya ko po, siyempre, ako po talagang solid po tayo dyan sa ngayon. Naka-BBM po tayo eh. Kung sino mga kapagpaganda ng bansa natin. Nasa kanya-kanya pong opinion yan. Kasi po, marami nagsasabi doon sa mga dumaan ng Marcelo, dumaan kay Marcos, dumaan kay Cory. Ako po isang naging isa po ako dyan. No? Ako po ay sa People's Power. Nandiyan po ako sa front. Kasama ko mga taga Mindiola, taga Ligarda, taga Sampaloc. Kami po yung nauuna dyan. Pag alis ng mga tangke nung gabi na, nung dumikit na kami sa pader, kami po yung unang sumampa dyan sa Malacanang. Kaya ako po nakakaalam. Alam ko po yung nangyari nung panahon na yun. At alam ko rin po yung sistema nung panahon ni Marcos. Kaya malaki po ang pagkakaiba. Pero bagamat ganon, talagang mahigpit yung curfew noon, pero mas maganda pa rin nung panahon na yun. Kaya dito ako solid. Kanya-kanyang opinion tayo. Kaya na baka unsubscribe nyo ako dahil ibang gusto nyo. Ano? Boto nyo si Lenny, guys. Yan ang gusto nyo, di ba? Nasa sa inyo yan, nasa atin yan. Nasa sa inyo po yan. Basta importante, yung pangarap nyo dito sa Canada, huwag natin pag-iwahiwalayin. Dito tayo solid tayo sa Canada, guys. Okay? Umpisahan na natin yung paano pag-a-apply. Ito po yung una, no? Paano ang pag-a-apply? Ang pag-a-apply po, uulit-ulitin ko, ano? Bago po tayo mag-apply, doon sa mga baguhan, kung hindi nyo napanood yung last na video natin, nandun na po yung kailangan nyo gawin. Kailangan nyo po yung passport nyo, ayusin nyo yung passport nyo, i-renew po ninyo kung expired. Kumuha po kayo ng bagong NBI. Kailangan po yung travel abroad. At tapos yung inyong, kung kayo po ay mag-resign, huwag po muna kayo mag-resign. Kumuha po muna kayo ng Certificate of Employment. At mas maganda po nag-a-apply, may trabaho pa kayo. Huwag po kayo mag-resign basta-basta. At pagkatapos, yung pong mga nasa labas naman ng bansa natin, yung mga exit, kunin nyo na po yung mga police clearance nyo. Importante po yung police clearance nyo. Pagkatapos, kung kayo po ay nangangarap na nandito kayo sa Canada at nandito na, importante, mapababae, mapalalaki, mapaanak nating maliliit, pag-aralin nyo na po dyan mag-drive at kumuha na ng lisensya. Para po dito pagdating sa Canada, mag-take na lang po kayo ng road test. Hindi na po kayo dadaan doon sa exam. Ano po, make sure lang po na original ang kukunin yung lisensya at huwag po tayong dumaan sa mga fixer kasi po kahit pa paano ay marami na pong na-booking din dito ng mga galing LTO ng mga sablay, mga kinuha sa recto. So na-booking na po yan. Kailangan po, ang sinasabi ko, kung kaya nyo pong meron kayong kamag-anak na may sasakyan, mag-aral po kayo. Kung kaya nyo pong mag-avail ng driving school, mag-driving school kayo. Para na sa ganun po, may alam talaga kayo ano at mapag-aralan nyo. At pwede rin po kayo, kapag parating na kayo dito, sa sgi.com, sa SGI website nila, click nyo po doon yung training ano nila doon, yung parang exam nila doon. Meron po doong exam na parang trial lang na paulit-ulit lang yon na mga tanong at sasagutin mo lang yon. Tingnan natin kung mga halimbawa, piliin mo 1,000 questions. So kung makakailang ka o 100, kung makakailang ka. So tingnan mo kung makakapasa doon. Paulit-ulit lang. Nasa SGI po yan, sa loob na SGI. SGI online exam test. Okay? Libre po yan. Okay, how to apply. Yun na nga, ang pag-apply, nalayo na tayo. Ang pag-apply, so nakuha mo na itong mga to, yung sinasabi ko sa iyo. Ang susunod mong kukunin, pupunta ka sa POAA website at ikaw ay mag-registered para makakuha ka ng PEOS at saka e-registration. Yun po ang gagawin nyo. Ito pong mga POS na to at e-registration na ito, magagamit nyo po ito dito sa pag-a-apply dahil nga po pandemic. Kahit nasaan ka man sulok, nasa Bisaya ka, nasa Norte ka, nasa ibang bansa ka, sa lahat na ng sulok ha, kasi po ang gagawin lang po natin, i-click nyo lang po yung website ng kagaya ng halimbawa lang EDI Staff Builders o kaya Staff House, yung website nila ay pupunta po kayo doon at meron po diyang tinatawag sila na sa website nila sa home, meron po diyang sign up. Pag nag-sign up po kayo, i-register nyo po dyan, gagawa po kayo ng account at isa sa mga requirements dyan ay yung PEOS tsaka yung mga e-registration nyo para magtuloy. Pag kayo nagkaroon na po na naka-sign up na kayo, pwede nyo na pong i-upload yung inyong mga resume at as follows na yung mga kasunod. Kaya wag nyo muna intindihin yung iba kasi po as follows na yun muna, yung kasunod na lang yun yung mga iba pang dokumento yung ano. At importante rin, paalala rin, ano yung inyong mga diploma, yung mga school credentials nyo, itago nyo kahit ano pa man yan. Tago nyo yung lahat ng original, kunin nyo po yan, okay?
Kagaya na mga Form 137 na mga transcript record nyo, tago nyo. Kung elementary, tago nyo mga ano nyo, lahat ng mga dokumento na sa ganon ay original lahat. Ano? Okay. And then, yun na po yung gagawin nyo. Pag nakapag-register na po kayo, pwede nyo na pong ma-search kung ano yung nakapost nilang trabaho doon. Kagaya na pinanonood nyo, like ang pinopost ko sa iPAMS, may trabaho sila doon. Pag nakapasok ka na doon, makikita mo na lahat yung mga trabaho gusto mong applyan at makiklik mo na yung a-applyan mo. Okay? Para magtuloy-tuloy. Yun po yung una. Dito na tayo sa paghahanap ng employer. Dito, ito maganda to. Tapusin nyo yung video guys, huwag kayong aalis kasi maganda to. Yung paghahanap po ng employer, kagaya po sa halimbawa kung ikay nasa ibang bansa, nasaan ka man sulok ng nasa Pilipinas ka, may internet ka. Unang-una, marami na rin po nakakaalam nito yung jobbank.ca. Pwede po kayo dito mag-job hunt. At saka dito po sa indeed.ca. Indeed.ca, lalagay po natin sa description box yan ha. Ganito po ang sistema nito. So marami na rin naguguluhan dito eh. Ang sistema po dito sa mga site na nabanggit ko, kagaya po sa indeed.ca, makakakita ka ng mga trabaho dyan. I-click mo yung apply. At kung halimbawang tawagan ka ng HR, tatanungin ka dyan. Tatanungin ka kung kaya mo ba, ikaw ba ay legal na makakapagtrabaho sa Canada. Dito na papasok yung inyong kailangan nakaredy ka, nakahanda ka eh. Dito na papasok yung impluensya mo na pwede mong sabihin na nasa Pilipinas ako. Bagamat sila interesado sa iyo, fit ka talaga doon sa hinahanap nila, baka makumbinsi mo eh. Sabihin mo, alam ko naman ang proseso para maging legal ako makapagtrabaho sa Canada. Kailangan ko lang siguro ng job offer. Kung mabibigyan nyo ako ng job offer, magagamit ko yan para makapag-apply ako ng work permit sa Canada. Na ikaw na mag-shoulder para mas maganda. Kasi sa umpisa yan eh. Kung halimbawa nga makuha mo siya sa ganon, malay mo yung employer sa sobrang gustong-gusto ka eh, matulungan ka na rin sa lahat pa ibang gastusin. Yun lang po yung tips ko na binibigay sa inyo. Malaking bagay na matawagan ka agad kayo ng HR pag may tumawag sa iyo. Kasi marami na rin nag-comment doon, may mga tumatawag sa kanila eh. May nag-i-email sa kanila. Kagaya ng Asahori. Agency po yan. Isa po yung agency sa Vancouver na yan po ay nangangalap ng mga trabahador. Ngayon, kung ikaw po ay hindi legal na makakapagtrabaho din nandun ka sa Pilipinas, nandun ka sa ibang bansa, nasa Malaysia ka, nasa Japan ka, nasa Korea ka, or nasa US ka, or sa iba pa, sa Greece. Ang gagawin po ninyo ay ganyan. Ang gagawin nyo po yung pakikipag-usap sa HR kasi pwede mong makontak or bibigyan kanila ng Zoom. Marami na nag-Zoom, marami nakapag-Zoom na sa Pilipinas eh. So yun po yung sistema na gagawin nyo. Pwede nyo po silang makuha sa ganun sistema na ika nga ay may mo sila, may impluensya, tawag doon. May tawag doon eh. Parang makuha mo yung loob nila na may paliwanag mo na ganun nga na hindi ako legal makapagtrabaho pero alam ko kung paano magiging legal, which is kung talagang interesado kayo sa akin, I can shoulder na all the expenses na, sabihin mong ganun. Basta ang kailangan ko lang kamo ay yung job offer na ibibigay nila sa'yo kasi yun ang kailangan, isa sa requirements para magkaroon ka ng work permit. At pag may work permit ka na, pwede ka na pong lumipad papunta rito. Okay, tatanggapin ka na nila yan kasi may employer ka na eh. Mapaprocess na yon kasi may employer ka. Meron kang job offer. Okay, yun po ang sistema. Dalawa po yan sa jobbank.ca at saka sa indeed.ca. At saka yung isang Asahori ngayon, yun yung umiikot ngayon dito. Na-interview na rin ako niyan isang beses sa mining. Okay naman. Okay naman sila. So, kala ka niya sa Pilipinas eh, hindi ako legal. Sabi ko, hindi, permanent residence na ako. Okay, sige. So, naghahanap rin sila na kahit nasa ibang bansa. So, ganun guys ang gawin nyo. Pagka nakatanggap kayo ng tawag ng email at may Zoom kayo, or tawag, kasi pwede nyo i-switch yung Zoom eh, sa tawag eh. Pagka medyo magulo, pwede ba natin tawag na lang? Telepono. Pwedeng ganun eh. Pwedeng tumawag sa telepono or sa Zoom. Kung magulo ang Zoom eh. Kasi nangyari sa akin yan, medyo magulo yung Zoom, hindi klaro yung audio. Pwede nyo daan na lang sa tawag. Mapapag-usapan yan kung interesado sa inyo. Okay, yung pangatlo natin, dahil nakausap mo na sila, eto na yung proseso. Dahil nga bibigyan ka nila, yung DIY na gagawin mo, bibigyan ka ng
job offer. Anong gagawin mo sa job offer? Pwede mo itong ilapit sa agency, pwede mo ilapit sa consultant. Pero kung ako sa'yo, dahil DIY nga, ikaw na mismo mag-open yan sa CIC, sa CIC, sa government. Dun, paano mag-a-apply? Nandiyan po sa site ng lahat yan. Lalagay natin sa description natin how to apply a work permit. And then, susundin nyo lang lahat yung mga hinihingi doon na requirements at magtutuloy-tuloy na po yan hanggang sa pagpunta at pagkuha nyo ng visa nyo. Yung visa nyo, yun yung last sa ano nyo kasi may job offer na kayo. May work permit na kayo, bibigyan kayo ng visa at makakross kayo ng border. Pagdating nyo dito sa border sa Vancouver, bibigyan na sa inyo yung inyong work permit yan. So, ayan. Yung po yun, yung pagdi-DIY. Kailangan po sa online. Either na kung hindi mo kaya mag-online, medyo hindi ka computer wizard or ang tawag dito, genius o konti ang kaalaman mo sa computer, ipatrabaho mo sa agency. Mas mura yan kasi meron kang job offer. Mas mura po yan. Okay, nakapangalan sa iyo yan, kaya maganda. So, yun. At yan, syempre, huwag nyo kakalimutan po na hindi share tong video natin kasi importante po yan, no? At syempre, magpapasko na. Kailangan natin, malay nyo, makachamba kayo ngayong, kasi ngayong winter po, mas marami ang demand ng trabaho dito, mas marami naghahanap. Kaya, tsaga-tsaga lang, scroll, job hunt lang. So, ito na tayo. Dahil tapos na tayo dyan, yung mga trabaho. Ano ba yung mga trabaho, Daddy Lou, ngayon? Kagaya po dito sa IPAM, so nakapost sa kanila to. Ito yung ramp attendant, tsaka yung butcher's slaughter, meat deboner. Ito, dapat applyan ko dito sa Meat Harvest Meat. Meron naghahanap sila dito ng deboner. At saka yung isang Pilipino dyan. Galing Pilipinas yon. Na ano rin lang yan dyan sa pag-apply sa mga online. Kaya maganda. Malay nyo, guys, nasa Facebook sila ngayon. Sa Facebook ng Harvest Meat, malay nyo, i-click nyo yon at magpadala kayo ng resume. At baka sakaling tawagan kayo. At kung sakali, baka mabigyan kayo ng job offer, di malaking bagay. Wala pong masama sa nagbabaka sakali, kaysa po nag-iintay tayo. Okay? Ayan po, fast food appliance technician. Electrical mechanic, yung mga naghanap ng mga electrical mechanic, ito, welder tsaka fitter. Welder fitter, yan Tsaka automotive painter. Worker farm general. Yan po ay sa IPAMS yung pupuntahan. At dito naman po sa EDI, staff welders natin ay welder naman ng FCAO at GTAO. Shout out sa ating mga kabakal. At syempre, hindi mawawala yung machinist. So, yung mga welder po, pwede kayo magpalipat-lipat ng agency kung saan nyo gusto. Kung pwede kayo pumunta sa IPAM, pwede ka sa First Dynamic, pwede sa EDI, pwede sa Staff House. Marami pong agency ng mga legit. Basta yung binabanggit natin, legit yan. Truck and trailer mechanic. Tapos yung construction worker, guys, kung construction worker tayo, punta tayo sa EDI Staff Builders. At dito naman sa First Dynamic, yung mga work farm general din, Kita nyo, meron kayong pwedeng pagpilian sa IPAMS at saka sa First Dynamic. Parehong worker farm general yan. At yung mga kusinero natin, yung mga nagbabarko, yung mga kusinero, etong pagkakataon nyo guys, sa First Dynamic, ang puntahan nyo. At kung ikaw naman ay supervisor sa food service, ang puntahan mo po ay sa staff house. Sa staff house ka pupunta. So lahat po ito ng binanggit natin, ilalagay ko po sa description box. Ang description box po, nasa ilalim po ng title ng video. Naka-highlights po yan, naka-blue. So kailangan lang po ninyo yang i-click. Kung hindi po gumagana sa click, paki-type nyo po, gayahin nyo lang po yung nakasulat doon, i-type nyo po sa browser. Para na sa ganun, magbukas siya, Mapupunta siya sa kanyang website na tunay. So, ayan po, at ingat-ingat po ulit tayo sa mga naglipana. Mag-iingat po tayo bago po tayo gumawa ng decision. Mapagtanong-tanong po muna tayo. At, naputol tayo guys. Naputol yung ating na Globa tayo. Nagpalit ako ng baterya. Kaya, eto na. So, yun guys, yung napag-usapan natin, yung tsaga-tsaga lang po para sa pangarap ng ating mga pamilya. Ganun lang yan po yan. Sundin nyo lang po yung mga binibigay ko sa inyo, mga tips and advice. At tsaga-tsaga lang at makakarating din. Shoutout pa rin sa mga parating na dito. At huwag nyo pong kalimutan, i-share yung video natin para sa ibang kababayan natin. So guys, good luck sa inyo lahat. Happy weekend na siguro, malapit na yung weekend. Nakita nyo, napakadilim ng lugar namin ngayon, Madilim yan. Madilim ngayon sa amin, mahaba na yung gabi. Tapos tagal na rin mag-umaga, madilim na rito kasi papunta na kami sa winter. So ayun, good luck sa inyo and God bless sa inyo lahat guys. And Daddy Lou, we love you all. Malapit na ang Pasko guys. We love you. Good luck.